Hello po, magandang araw sa lahat. Kumusta po kayo? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako sa araw na ito. But bago sa lahat, mga kababayan, nais kong ipaabot ang aking mga pagdalamhati sa ating mga kababayan na biktima po ng lindol. May condolences sa mga namatayan po. Makakabangon pa rin. Huwag lamang po sumuko. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hanggang sa kasalukuyan nagtitiis pa dyan sa mga teen city at kung saan-saan sila nailagay. Magtitiis-tiis lamang po. Magtitiis-tiis lamang mga kababayan natin. Keep on praying, magdasal lamang po tayo because alam natin in prayers may mga mangyayaring milagro mga kababayan. Ano po? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, paki-subscribe naman po. Maraming salamat. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, may magandang balita para sa mga nagmamahal at patuloy pong naghihintay na sana po makauwi man lamang sa Pinas ang ating dating Pangulong Tatay Digong. Sana po ay mailagay man lamang siya kahit na sa mga tinatawag mga kababayan na house arrest. Ito ang balita na pag-usapan natin mga kababayan ngayong araw. Ano po? Magandang balita po ang nais ko pong ipaabot sa inyo mga kaibigan. Lalong-lalo na doon sa mga, huwag na natin sabihin mga Dutertesian o yung mga Duterte supporters and followers. Sa lahat po ng mga kababayan natin na nagmamahal sa ating dating Pangulong Tatay Digong. Hindi ko po gustong mapakinggan na may DDS, yung tinatawag na Duterte supporters at ano ba itong isa. Hindi ko gustong marinig mga kababayan yan. Ang gusto kong maipaabot sa inyo mga kababayan na may magandang balita para po sa mga nagmahal sa ating dating Pangulong Tatay Digong na sa kasalukuyan po ay nandoon pa rin sa kanyang detention facility sa The Hague, sa Netherlands. Ang good news para dito mga kababayan, ang ating Senado nitong nakaraang sesyon nila, pinaburan po ng, sabihin na lang natin, pinaburan ng nakakarami from majority and from minority. Isang motion po, hinain ng isa sa kanilang mga kasamahan sa Senado na ipalagay na lamang po sa house arrest ang ating dating Pangulo mga kababayan sa kadahilanan na kailangan na talaga siya mga kababayan. Hindi yung nasa loob ka ng piitan. Iba talaga mga kababayan, alam niyo yun. Pagka naka-confine ka sa isang kwarto lamang, kahit na air condition yan, malamig, pero yung comfort, nasa bahay ka lang, na pwede mong makausap, may mga makausap ka na kasamahan mo sa bahay, mga pamilya mo, o kung i-restrict man sakali mga kababayan yung ibang tao, at least yung pamilya. Ano po? Iba talaga Imbis na mag-aggravate yung karamdaman mo, pagka nasa bahay ka na feeling nandiyan ka lang. Kumbaga, hindi mo inisip na isa kang bilanggo. Although merong mga restrictions, siyempre, no? Kung halimbawa na lalabas ng bahay, siyempre may mga ano yan, may mga kondisyon yan. Kailangan ka magpapaalam saan banda, di ba po? Mas maganda yung talagang wala ka doon sa tinatawag nating piitan mga kababayan. Ngayon, ang nangyari po, majority, 15 of the 24 senators ang pumabor po, galing po sa majority and from the minority na bumoto po sila doon sa resolusyon na nag-request po sa International Criminal Court para mapailalim po si dating Pangulong Rodrigo Duterte
under house arrest, mga kababayan. Imbis na siya po ay ilagay sa detention facility ng ICC, ang rason po sa motion na iyon ay humanitarian for humanitarian considerations, mga kababayan. Babanggitin ko po dito yung mga pumayag po na, yung mga bumoto, mga kababayan, sa resolusyon requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest. Kinabibilangan nila ni Senator Cayetano, Senator Bato, Senator J.B. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Bongo, Senator Ping Lacson, Senator Loren Ligarda, Senator Rodante Marcolita, Robin Padilla, Erwin Tolfo, Senator Joel Villanueva, Senator Mark Villar, and Senator Mig Zubiri. Yung hindi naman po pumabor, sa kanila yan. Pero alam ninyo, tayo pong Pilipino, tayo po'y nakakaiba doon sa mga ibang mga lahi po. Kasi po tayo ay super respectable. Yung paggalang natin sa isang tao, di ba po? Ina-afford natin. Kahit na nga po bata di ba? Kaya nga may batas tayo na gumagalang po sa ating mga kabataan. Di ba po? Kasi kahit na pinakabata, galangin natin sila, mga kababayan. Pero ito, iba rin. Ang bumoto po na hindi gusto nilang doon na talaga sa kulungan lamang po si former President Duterte, kinabibilangan nila ni Bam Aquino. Risa Hontiveros, ayaw nila. Francis Kiko Pangilinan. Itong tatlo, mga kababayan, talagang no ito sila. Merong hindi bumoto. Okay? Nag-abstain. Kumbaga, neutral sila. Pero, may mga explanation sila, mga kababayan, na kayo na ang bahala. Pangit, masagwa pakinggan. Lalong-lalo na yung explanation ni Senator Raffy Tulfo. Ano explanation niya nung boto niya na nang mag-abstain siya? Ang sabi niya, para makumbinsi siya na boboto ng yes, kailangan i-prove muna niya na si former President Duterte may sakit talaga. Ito naman si Raffy. Sa bagay naman, darating din ang panahon na ang tao ay tumatanda. Super perfectionist, mga kababayan. Super perfectionist sa kanyang pagka-super perfectionist. Hindi man lang, mga kaibigan niya ito na, may lumabas na problema sa anak nito. Itong congressman na anak nito, mga kababayan, tandaan ninyo yan. Biruin mo ang anak nito, nagparty sila sa US ata yun. Maniwala sa hindi kayo. At inako naman, mga kababayan, ang lumabas na mga video sa Facebook na lumaklak, mga kaibigan, ng anong klaseng liquor yun. Gumastos ng 6 point something like 7 million pesos yung party lang nila. Naku po, ganun kayaman. Ganun. Pangtapo na lang nila ang pera. Ay, dapat ipapatawag yan. Dapat ipapatawag at magpaliwanag talaga, mga kababayan. Siguro ipapatawag ito sa Senado. Ano po? Kasi sobrang perfectionist Okay lang sana pag nag-abstain. Sige na, abstain. Sabihin mo, ayaw ko na lang bumoto ng ganun para safe lang ako. Pero yung mga meron pang na para bang ganun ka-perfecto. Pagkatapos, mga kababayan, may mga issues sa naka-attach doon sa kanya.
Grabe. Dapat imbestigahan mo, Senator Raffy Tulfo, yung anak mo. 6.7, something like ganon, na halaga ang gastos. Mga kababayan, this is public official. Congressman yung anak pala nito. Gumastos ng ganong kaluhong gastusan sa party nila. Ha? Samantala ang Pilipino naghirap, samantala ang mga tapos gumastos. Kaya sabi natin mga kababayan, i-correct mo muna yung mga ano mo bago magpa-as if na ganun ka-strict. Di ba po? O kaya nag-abstain siya. Isa pa, Senate President Tito Soto, nag-abstain po siya. Ang wala po, hindi nakaboto, hindi din nag-abstain, absent kasi sila, si Senator Chis Escudero, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, at Senator Camille Villar, kasi nanganak po ito. Okay, so ito po sila, pumabor, 15, na ipa-house arrest na lamang. Ano po? Magawa ang Senado natin ng resolusyon. Siyempre, aprobahan niya ng presidente. Hindi po natin alam kung ito'y aprobahan ba talaga mga kababayan na ating presidente. Mas maganda pagka yung resolusyon nila yung request nila na resolusyon mga kababayan, perma ng presidente, mas okay. Ha? Pero titingnan lamang natin. Basta ito sila, again, tatlo ang hindi bumoto. Si Aquino, Bam Aquino, Rizon Tiveros, Kiko Pangilinan. Absent, okay lang yun, pabayaan mo na yung absent. Yung nag-abstain, hindi bumoto, Raffy Tulfo, na sobrang sobrang madaldal. De ngayon, nabahas dyan sa social media. Kung gusto mo man lang na ipapruiba pa yung 80-year-old, bakit wala ka bang kamag-anak, yung tatay, nanay mo? Bakit physically, ano ba talaga sila at that age? 80? 50 years old nga meron ng mga karamdaman. Saldi ko nga naka-brace ang liig. Gustong ganyan? Hindi naman yun artistahin saldi ko, imbestigahan mo yan, naka-brace ang liig. Ang batang-bata pa yan, sabi pa ng iba, ano yan? Ano na? Yung bang tinatawag mga kababayan, Bisaya na gaba yan? Di ba? Abstain. Yung mga marami pang mga istoryang kala mo rin, perfecto. Sa bagay, taong bayan na ang bahala dyan. Meron pa namang eleksyon Di ba? Hindi pa natatapos ang eleksyon. Ang dami pang mga eleksyon. Kayo na pong bahala. Di ba po? Maganda na itong mga ginawa nilang aksyon na ganito mga kababayan. Total naman mga kaibigan ito siguro ang mga moves na ganito mga kaibigan hindi naman siguro makakasakit sa dibdib yan. Humanitarian consideration nga unless wala kang makataong konsiderasyon kasi ang akala mo perfect ka talaga, ano po, okay ka, bahala ka sa buhay mo. Ano po? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share and like naman. And don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.